Punta naman tayo sa stereotypes ng mga Pinoy na nag-aasawa ng foreigner. Naka-experience ka ba na para kang ginudge? Kasi hindi Pinoy ang ginawa mo, kundi foreigner. Di ba merong parang template or default na sinasabi yung tao na ay, may isa na naman pong kababayan natin ang naiahon. Anong take mo dyan? Diba? Anong take mo dyan, Boss J? Ikaw, Madam Cha, kailangan ko rin pumarinig. Ako? Yun, anong take mo doon kapag meron tayong mga kapang Pinoy? Parang gusto ko nasasabihin sabihin pa. Kunwari, may makita. Ako, madalas ko naririnig to in general. Mga barkada, may tambay, tapos may maglalakad dalawa. Isa na naman pong Pilipina ang umahon sa kahirapan. Dahil grabe. Oo, eh. Ang bastos naman. So pag ako naririnig ko yun, talagang tinatakil ko yun. Tinatakil ko yung gano'n. Tinatakil mo na wrestling? Tinatakil ko ng gano'n. Diyan ka magaling sa pagtatakil mo. Tinatakil ko yung gano'n. Guys, wag gano'n. Kasi 2025 na. Siyempre, di ko naman kailangan i-explain yun. Di naman din ako papakinggan eh. Lalo na sa inyo parang baliktad. Kasi ikaw yung Filipino, 'di ba? Yes. Parang iba kasi yung tingin eh, 'di ba? Di ba dapat baguhin na natin 2025, di ba dapat mas maging proud tayo kasi merong nagkakagusto sa ating ganito. Parang mahal tayo nitong ganito. Oo, love is love, 'di ba? Whatever wherever he or she or he came from, 'di ba? Yung whatever nationality meron siya. Love is love. Pag na-in-love ka sa isang tao, kahit saan siya galing, kahit ano pang kultura niya, kahit ano pang nationality niya, hindi mo mapipigilan yun eh. 'Di ba? Hindi siya dahil iba lang yung itsura niya or mayaman siya or 'di ba? Nag-i-English siya or maganda mata niya. Hindi yun eh. Pero nasabihan ka ba, meron ba talagang... Meron ako mga nakikitang comments before. Ako magpo-post ako or minsan sa news, makikita ko yung mga comments, ganyan. So, Ang daing gitera? Parang gusto kong sabihin na, guys, ako yung nag-ahon sa kanya. Baliktad! Baliktad! Sorry! Period! Good for you! Eto, di ba, nabanggit mo kanina, love is love. Yan. Nag-meet kayo sa Siargao, love at first sight ba? Can you tell us about your love story? Starting in the Siargao area. Starting in the Siargao area. Yung mukha mong ganyan, parang yung mga tayo sa, nagkakantuhan lang tayo sa Well, nakita na ko sa kanya. Pero hindi ako na in love agad. Paano nag-start na... Na-curious ako. Hindi ko masabi kung... Na-curious ako kasi ang tahimik nga lang. So, nung nakita ko siya, sabi ko, ang cute naman ito. Pero nasa sulok. Oo. Nagsusolitaire. Oo. Parang nagka-cards. And medyo drawn ako sa mga ganong klaseng tao na mysterious. Ever since. Parang nung bata pa ako, parang mga gusto ko yung mga medyo tahimik, hindi masyadong madaldal, diba? Hindi masyadong bubo. Excuse me, tatamahimik na nga ako eh. Hindi ko yan, buboy kapag tumahimik ka. Okay. Pero yung mga personality mo, may mga taong na-attract dyan eh. Pero ako Thank you yung for mga... Pero Thank you parang, lang ako sa kanya, parang na-curious ako. Tapos, syempre, medyo kimi-kimi pa ako. Hindi talaga ako parang... introvert ka kasi introvert din ako eh. So parang paano na, 'di ba? May narinig akong song na gustong gusto ko. Tapos parang konti lang yung mga tao nakakarinig nun. Anong title? Loaded by Primal Scream. Okay. So parang siyang UK band siya na pinatugtog. And sabi ko, sino tong nagpapatugtog na to? Kaninong music to? Tapos siya yung nagpapatugtog. Tapos parang simula nun, nag-usap na kami. Tapos parang tinanong ko siya, what do you do? Yun daw, parang nagsasurf nga daw siya. He's there for parang surf trip. First time na sa Philippines. Tapos siya lang mag-isa. Kasi parang, bakit ka napadpad dito? Kasi yung friend niya daw na surfer, nirecommend daw yung Siargao sa kanya. Tapos parang, nagkaayaan. Okay, sige, surf tayo bukas. Tapos parang, sa entire trip ko, kasama na namin siya. Kasama na namin siya sa grupo. Tapos parang, kwentuhan. And then, iyon na, parang after Siargao, nagkababayan. Tapos, hinatid niya pa ako sa van, ganyan. Tapos parang,
natatandaan ko yung shot na nasa van na ako, tapos sa likod, 'di ba, meron parang window. So nag-look back lang ako. Tapos parang nakita ko siya, bye-bye. Ang cute! Ako yung gumanon lang ako. Bakit? Parang sabi ko, paano nangyari? Bakit ako may kausap na afam? Oo. Bakit? Ano yun? Afas kasi Kasi parang, pagkatapos nito, ano na? afas naman ang nangyari. Diba? Ano nangyari? Kasi parang ilang araw lang, 4 days, 5 days, parang ganun lang. And then, parang binabrush off ko na yung idea na magkikita kami ulit. Para hindi ako ma-hurt. Meron akong ganun. Defense mechanism mo Defense yan. mechanism ko yun na parang ayoko ma-emotionally attached sa tao kasi alam ko kung anong kahihinatnan nito. Masasaktan lang ako. So, min-rush off ko na. And then, nung nakabalik na ako sa Manila, nagme-message siya. Tapos parang supposedly, pupunta siya ng Cebu. Kinancel na yung flight na sa Cebu. Nag-book siya ng Manila. Sabi ko, ha? You're going to Manila? Sabi niya, yes, because I want to meet your parents. Ha? Agad? Wait lang! Sabi ko, hala, paano to? Tapos kinausap ko si Alessandra De Rossi. Kasi Pero hindi pa kayo niyan. Hindi pa. Okay. Hindi pa. Tapos nung time na yon si Alex yung mas kausap ko. Tapos parang sabi lang ni Alex nun, ano bang masama? May tinatago ka ba? Anong masama kung imi-meet niya yung parents mo? Tapos parang na-realize ko na, well, kung ito talaga yung isa sa mga, parang after nito, wala na talaga. Parang ang negative, ang pessimistic ko talaga, parang papunta na talaga ako sa kada may mangyayaring ganun. Magtatapos agad. Oo. So, ayun, parang sinabi ko sa kanya na, sige, i-meet mo yung parents ko and then you'll see kung ano yung buhay ko dito, kung anong klaseng pamilya meron kami. Tapos hindi pa natapos to. Nung na-meet yung parents, medyo parang may friction din. Kasi, parang nung time na dumalaw sa bahay, medyo awkward. Medyo awkward. Pero at least na-meet na. So, tapos na yun. Nagpunta sa isang event ko dito sa Manila. Pero Tapos, alam hindi mo, nagsasabi sa'yo? Nagsabi naman sa akin. Nakita niya yung type ng work na meron ako. Oo. Na kasi event 'di ba? Mall. Sa Siargao, simpleng-simple ka lang, for sure. Oo, diba? nagtataka rin siya nung time na nasa Siargao kami kung bakit may mga taong nagpapapicture. Hindi niya alam na artista ka. Di ba siya nagtanong? Di niya alam. Di siya nagtanong bakit marami nagpapapicture sa'yo? Nagtanong siya, tapos parang sinabi ng mga kasama namin na, she's a celebrity, ganyan. Tapos parang, ganun lang siya. Tapos sabi niya, shucks, jackpot. Naiahon niya, di ba? Ang sinuserve niya talaga yung internet, Day. Oo, di ba? Pagsabi Yun niya, talagang sinuserve niya. She's an artist. Hell yeah! Hell yeah! Tapos, ano na sa David. Wala sa itsura, pero hell yeah! Nagulat siya na parang ganito pala dito. The following day, nasa news na siya. Ganon. Tapos parang akala niya, kinakausap lang siya ng normal. Yun pala, ini-interview na pala siya. Press na pala. David, wala bang artista sa Indies Ireland? Press ko na pala to. sabi niya sa akin, I thought he was just a nice old man. Si Lars Santiago ba? Tito Lar, love you. Si Tito Lar, ang cute naman. Well, he is really a nice old man. Ano ba? He's really nice. Ano sasabihin ni Tito Lar? Young siya. Hindi naman siya old naman talaga si Tito Lar. Tito Lar. Ikaw talaga mahilig ka mag-name down. Huy! Nalaan ko lang naman. Di ba old si Nelson Canlas? Oh. Bakit ka pa kasi sinabing old? Ewan ko sa'yo. Ikaw hilig mo bigyan ng clue. Ayaw kasi sabi niya. Akala na daw tito ko. Kasi tito daw tawag ko sa kanya. Actually, mga ibang foreigner, di ba? Ganyan. Like sa Korea, di ba? Pag yung mga Pilipino, kapag Pilipino nagkita sa ibang bansa, yung mga Korean, tataka sila. Why they're so close? Why they're so close? Are they family? No, they're just friends. They're just Filipinos. They're just Filipinos. They do that. They don't do that. But in their country, they don't do that. Opo, hindi. Only when outside the country. Di ba?
Hindi ba tayo nagbabatian dito eh? Totoo. Di ba? Doon lang sa ibang bansa, pag doon lang tayo chami-chami. Ako, pa-plastic. Nakaka-bad trip niyan. Totoo. Kasi nakaka-bad trip niyan. May nakaka-bad trip niyan. Taga-saan ka? Di ba taga-Batasan ka? Naalala mo si Edward? Naalala mo si Edward? Yung may tindahan. Ano? Anak siya. Sino yun? Sino? Ang laki nung amin. Sino yung Edward? Kilala ko lang si Edward Cullen, yung sa Twilight. Yeah, ano yun? Sa Twilight, si Pero, Vampire. paano yan? Ganyan ka-sweet si David. Ganyan ka naive. Yung, ang cute-cute ng naivete. Naivete. Ewan ko, paano kapag naivete? Hindi ko ba't ko sinabi yun eh. So, paano pag nami-miss mo siya? Buti nga ngayon yung technology, di ba? Parang pwede mo nang tawagan. Imagine yung Video mga call. LDR, yung mga OG LDR couples natin, di ba? Sulat. Tapos, ay alam mo, meron akong nakita recently lang. Yung nanay ko, may cassette tape. Tapos nire-record. Tapos yun yung pinapadala. Kasi for a time, parang nag-LDR sila ni tatay kasi nagtrabaho yung tatay ko sa Japan. Tapos nakita ko may mga tapes na natago si tatay. Pinlay namin. Tapos voice note siya na parang, hello heart, ano nga pala, nanganak na nga pala ako. Kasi nung pinanganak ako, nasa Japan si tatay. So nagre-report yung nanay ko. Ganun Wala yung pang way. cellphone. Wala pang cellphone nun Ang eh. cellphone nun, Oo, ano pa wala talaga? pa, Keypad pa. Wala pa. Hindi, wala pa. Wala pa nga at pa uli. yata talaga Wala nun. pa talaga, Wala pa talaga nun. 1988. Ano ba Wala ka nagsabi pa nun? kasinod. Bakit ka ba nagmamarunong? Ba't ba ako nagmamarunong? De, joke lang. Pero wala, landline hindi pa. Mahal. Parang pen pal yan, ganyan oo, pala. mahal. Sulat-sulat. Kasi international call, 'di ba? So ang way nila is either sulat or yung magpapadala ka ng tape. Di ba iba video, no? Oo, tas video pa. Eh parang ang sobrang hassle. Ngayon phone lang eh. Tapos Mabilis. anytime pwede mo siyang tawagan, pwede mong i-video call. Di ba si Mikael, hinulaan daw siya na magkakaanak this year. Yes, Saju. Ikaw, may plano ka na ba? Ano ba to? Hinulaan ka rin daw na magkakaanak ka ako rin this year. Sabi, pero parang ang unang sinabi sa akin, hindi daw ako mawawalan ng trabaho. Parang magtatrabaho daw ako habang buhay. Oo nga, yun nga yung sabi Alam sa mo, kanya. sa tingin ko din, kasi feeling ko you were made for this. Grabe. Well, pero di naman sinasabing di ka magkakaanak. Kaya naman. Di ba nagagawa naman ng maraming Oo, tama. nanay sa showbiz. Yes. Yun nga lang, siguro kailangan lang i-figure out ninyo ni David. Kasi yung naitayo mo din naman dito sa industriyang ito, hindi rin basta-basta. Ano ka ba yung... You are the... 12 floor? Sa'yo yun eh. Alam mo yung GMA, kung anong pangalan, ano yung GMA? Ano yung GMA? Glyza. Glyza. Marian, Alden. Oo nga. Alam mo yung dot doon. Yung dot doon, ako yun. Yung INC, dot, ako yun. Ako yung rainbow. Wala na palang rainbow. Meron ganun sa Meron pa. Meron pa ba? Ako yun. Meron bang Ako ganun? yung rainbow. Pero sinusubukan, if you don't mind me asking, nagtatry na ba kayo? Yes. Nagtatry na rin kami. Parang... Pero gusto na rin, boss. Oo. Napapag-usapan na namin. Kasi parang... Ang sarap din isipin na meron kaming aalagaan. Tapos, yung both her sisters, meron ng mga bagets. Tapos, yung mga pamangkin ko dito, ang lalaki na. So, parang, sayang din naman, Hindi di ba? na kayo cute, ang lalaki nyo na. Hindi na, tropa ko sila eh. Nagtitiktok nga kami. Yung gano'n, na parang walang baby. Tapos parang iniisip ko, ano kaya magiging itsura ng baby namin? Cute, no? Yung Diba? pinagsamang kayo. Diba? Meron mga app yan ngayon ah. Tinatry nyo ba yun? Ha? Tinatry nyo ba yung mga app ngayon? Paano kayo nagka-baby tayo? Yung parang Actually, yung mga fans yung talaga? Meron. Ang Minsan may cute. nagtag sa akin. I-send mo nga dito. Diba? Mga Search kapuso. na lang. Ipasend natin. Para nakita natin. Send nyo sa Your Honor mga Facebook kakapuso. page. Oo, pakita nyo sa amin para makita din namin. Oh, matyaga kasi yung mga ibang fans Ang cute. na siguro na-excite din sila. Ako na-excite ako. Nanay ko din na-excite. Sabi Ako. niya, magkaanak ka na nga, takbo ka ng takbo dyan. Baka, Ngayon, sayaw ka naman ng sayaw. sayo. Ano ba yan?
Takbo na takbo, sayaw na sayaw. Oo, tapos wag ka magpapaano doon, tatambling-tambling doon, tsaka magli-lift-lift doon. Paano ka magkakaanak niya? Diba? Tapos ay tuwad-tuwad ka pang ganyan. Pang-practice nga yun. Hindi ko kayang isipin. Pero pag ganyan, may baby kayo, syempre, hindi na pwedeng LDR. I mean, hindi naman sa hindi pwede. Pero like, mas mahirap if you're not together. Mas may challenge, of course. Pero kaya. So, saan nyo ba? Mayroon ba kayong pinapag-usapan na, pag nagkaanak tayo, dito na tayo sa Pilipinas. O doon na tayo sa Ireland. Oo, yan, maganda. May ganun ba? Or balik-balik ulit? Ngayon, initially, parang dito na muna. Parang napag-usapan namin na habang baby pa, ganyan. Kasi, ang laki ng pamilya ko eh. Magsasalit-salitan sila doon na tulungan ako. Kasi 'di ba? Cute nun. Tianggo, kailangan talaga natin ng help. Ang dami mga nagsabi sa akin ng mga friends ko na kapag ka nanganak ka na, kakailanganin mo talaga ng support group. Nandito yung core group ko, nandito yung support system ko. So parang sinabi ko kay David na kailangan nandito ako. Hanggat ma-establish natin yung pagpapalaki, tapos pagka medyo malaki na siya at nag-aaral na siya, doon tayo, sige, mas mahaba tayo magstay sa Ireland. And then, from time to time, babalik kami dito para bumisita sa mga friends or kung merong work, diba? Kasi nakikita ko yan, like for example, si Diana Zubiri. Sabi ko nga sa kanya, alam mo, tinitignan ko yung mga galawan mo, parang, ayan yung nakikita ko sa sarili ko eh. Kasi based din sila sa Australia, 'di ba? Tapos may anak din sila. Yung asawa na, minsan sumasama dito, minsan naiiwan, pero nag-work pa rin siya dito. So parang sabi ko, okay, posible. Posible na mangyari. Oo. Lalo na if you really have your family to guide you and support you. Yes. Sobrang laking bagay yun. Mm-mm.